Okay guys, so upon testing this Poco M3, I found out na okay naman siya. Okay na siya dahil na-repair na natin yung dead boot niya. Actually buhay na to, ayan o. Kaso yung battery niya bumabagsak. I mean from 80 tatalon siya ng 75, yung ganun. Probably dito yung problema talaga sa battery na to, replacement, which is tong GSM Sandwich nuts. Sabi ko nga hindi naman palaging okay itong battery na to. Matatiming ka din sa hindi okay. Kagaya na nabili ko noong nakaraan, hindi siya gumagana. So, matrabaho yun dahil nagpalit pa ako ng BMS Flex. Dahil minsan ang hirap mag-refund dyan sa GSM Sandwich. Medyo maarte sila sa refund. Yun ang pangit doon. Secondly guys, itong Poco M3 na to ay hindi sumasagad yung charger. Chinek ko dito, mukhang malinis naman yung USB charger niya. Yung port, pero hindi sumasagad yung charger. Look. Yan o, hanggang dyan lang talaga yan. Kita nyo yung allowance. Dapat yan nakabaon yan maigi. Pero hindi siya sumasagad. Although nagkakarga naman siya. Fast charging naman siya. Nakalagay dito. Pero okay guys, so papalitan na natin to ng baterya. Papalit natin yung original battery from Poco M3 din talaga to. BN62. Kasi ang problema ng battery ni ma'am, etong cellphone na to, tumatalon. So, GSM Sandwich, hindi lahat okay. Okay. Sinasabi ko sa inyo yung totoo para alam nyo din. Kasi baka sabihin nyo ini-endorse ko minsan yung GSM Sandwich. Pero, yun. Syempre matatiming ka din sa mga unit na hindi okay. Pangalawa, magpapalit tayo ng fingerprint at back flex. Fingerprint at back case. So, ito yung fingerprint ni ma'am, putol na. Dumi pa. Diba? Papalitan natin ito. Halos bago pa to. May fingerprint. May protector pa. So, makinis pa tong back ng Poco M3 na to. So, ito ipapalit natin. Para naman, pagbalik kay client, mula sa ganung itsura ng unit niya, babalik sa kanya ng maganda yung unit niya. Yan tayo syempre. Tapos, pwede na rin natin palitan nito. Pero, mukhang okay pa naman. Yan. Kasi nandito yung IMEI niya. So, gamitin pa rin natin tong isa niya. Let's go.